Sa kabila po ng dilubyong hatid ng Super Typhoon Yolanda, halos isang taon na ang nakararaan, nag-uumapaw pa rin ang positibong ideya at pagnanais makatulong ng mga nakasaksi nito. Tulad na lamang ng isang Costa Rican designer na nakagawa ng mga kakaibang kasangkapan mula sa debris ng bagyo. Kabilang dyan ang isang lampara at cart coffee table na gawa sa ni-recycle na kariton at nasirang bangka. Nakatira sa Cebu ang designer na si Bernardo Urbina nang tumama ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Matapos ang trahedya, tumulong si Urbina sa mga survivors sa Tacloban, Leyte sa pamamagitan ng pamimili ng kanilang mga nasirang gamit. Mula rito ay nakagawa siya ng iba't ibang kasangkapan. Ang koleksyon ay pinangalanan niyang Tacloban Prevails. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng dalawang school service na nagsalpukan sa Quezon City kahapon kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang prangkisa. Plano rin ng LTFRB na huwag i-renew ang mga school service na 15 taon na at magkaharap na ang upuan ng mga bata. Di kasi nagiging komportable para sa mga bata ang seatbelt sa ganitong uri ng school service kaya di rin nagagamit. Pinag-aaralan naman ng mga magulang ng mga nasugatan sa aksidente kung magsasampa sila ng reklamo laban sa mga driver. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at multiple physical injuries ang driver ng school service na mapapatunayang may sala base sa investigasyon. Siyam ang sugatan sa aksidente sa salpukan ng mga school service kahapon. Kabilang na po ang anak ng aktor na si Dennis Trillo at Carlene Aguilar na si Calix. Sa kabila po ng dilubyong hatid ng Super Typhoon Yolanda, halos isang taon na ang nakararaan, nag-uumapaw pa rin ang positibong ideya at pagnanais makatulong ng mga nakasaksi nito. Tulad na lamang ng isang Costa Rican designer na nakagawa ng mga kakaibang kasangkapan mula sa debris ng bagyo. Kabilang dyan ang isang lampara at cart coffee table na gawa sa ni-recycle na kariton at nasirang bangka. Nakatira sa Cebu ang designer na si Bernardo Urbina nang tumama ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Matapos ang trahedya, tumulong si Urbina sa mga survivors sa Tacloban, Leyte sa pamamagitan ng pamimili ng kanilang mga nasirang gamit. Mula rito ay nakagawa siya ng iba't ibang kasangkapan. Ang koleksyon ay pinangalanan niyang Tacloban Prevails. Ilang bus ang nasampulan sa operasyon ng MMDA kontra kolorum kaninang umaga. Aabot sa 6,000 piso ang multa sa mga mapapatunayang kolorum at out-of-line na bus. May news to go si Von Aquino. Isang bus na ito ng St. Rafael Transport Lines na hinuli ng MMDA sa EDSA Magallanes sa kanilang operasyon kontra kolorum kaninang umaga. Sa operasyon, nabisto ng MMDA na expired ang prangkisa at out-of-line pa ito. Binerify po natin yung mga bus. Tinignan natin yung mga kaukulang papeles nila. Nakita natin na mayroong pagkukulang. Yung prangkisa nila is expired. Merong prangkisa yan, kaya lang siguro hindi pa na maigay dahil may mga kasama pang mga lumang may mga lumang prangkisa. Yung baka yun ang naibigay. Itinadismaya naman ng mga pasahero ang pagkakahuli sa kanilang sinasakyan. Pero wala naman daw silang magawa kundi lumipat ng masasakyan. Wala tayong magagawa niyan pag ganyan na Diyan ang patakaran ng MMDA. Ay, naku, nakakapagod. Transfer na naman. Tanghali na. Tapos magka-traffic pa kami. 6,000 piso ang multa sa mga mapapatunayang kolorum at out-of-line, kasama na rito ang pagka-impound ng bus. Lalo na yung mga kolorum, out-of-line, sinusumpunan natin na hindi sila pumasok dito sa EDSA. May terminal tayo sa Alabang. Hanggang doon na lang sila, hindi na sila pwede pumasok. Mula alas 4 na ng madaling araw hanggang alas 6 lamang ng umaga ang operasyon ng MMDA upang hindi raw nila maabala ang daloy ng trapiko kapag rush hour. Von Aquino, GMA News. Lusot na po sa kamera ang panukalang bigyan ng mga estudyante sa kolehiyo ng 20% diskwento sa pamasahe sa lahat ng uri ng transportasyon. Kabilang ang mga tren, barko at eroplano. May news to go si Haji Rieta. 20% discount sa pamasahe. Talagang malaking tulong daw yan sa maraming estudyanteng nagko-commute. Since yun nga, may discount na rin, so magiging effective yung pagtitipid ko na mababawasan yung, kasi yung, syempre yung ginagamit kong money for commuting, yung, galing din yung sa baon ko. Yung matitipid ko po, parang invest ko na lang ho sa bangko. Parang, isipin niyo po,
1/5 po ng ng araw-araw. Pati sa mga magulang, malaking tulong ang discount. Allowance niya talagang nakaset na yon every kung magkano. Ang benefit talaga nun dun sa bata, at least hindi siya magtitipid sa food, malalagay niya sa ibang bagay na mas importante. Bagamat may 20% student discount na rin namang iniutos ang LTFRB sa pamamagitan ng memorandum para lang ito sa mga pampaserong bus, jeep, taxi at UV Express. Kaya malaking kaibahan ang panukalang pasado na sa Kamara. Dito kasi may student discount na rin sa mga tren, maging sa mga barko at eroplano. Basta ang estudyante hindi lalagpas sa edad 30 at may ID o pruweba ng enrollment. Malaking contribution po ng pamahalaan po, ng Kongreso po, nang sa ganun po, this would encourage a lot of students na instead of not studying, instead of roaming, instead of matambay lamang po, di ba? Tamang-tama sa mga estudyanteng galing pang probinsya. Yun nga lang, walang discount kung walang pasok. Sa panahong yan pa naman, lumuluwas o umuwi ang mga taga-probinsya. Kaya lalong mainam ang katapat nitong panukala sa Senado na nasa committee level na. Sa panukala, all year round ang student discount kahit weekends, pati bakasyon at holiday. Bukod sa suspension ng prangkisa o lisensya, may multang katapat ang pagtanggi sa discount. Pinakamabigat ang panukala sa Kamara na 1,000 pesos para sa land public transportation utilities at multang 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos para sa anumang sasakyang pandagat at panghipapawid. Kailangan siyempreng pag-isahin ang panukala ng Kamara at Senado at aprobahan ng Pangulo bago ito may patupad. Kami po ang mga authors po, we will be seeing yung leadership po ng Senado para nang sa ganun po yung Senate version po ay ma-deliberate na rin. Ngayong tila nagmamahalan na ang mga bilihin, malaking bagay para sa mga estudyante, maging na rin sa mga magulang ang 20% diskwento sa pamasahe. Kaya naman ang lahat ay maasa na ganitong maisabatas. Haji Rieta, Jimmy. Doble ingat po sa inyong mga gamit kapag nasa kalsada. Sa Mother Ignacia, Quezon City, may ilang nabiktima ng snatcher na gumagamit ng SUV na may plakang 8 na para sa mga kongresista. May news to go si Cesar Apolinario. Sa CCTV nakuha ng Barangay South Triangle, Quezon City, makikita ang babaeng naglalakad sa kaba ng Mother Ignacia Street. Ilang segundo lang, isang lalaki ang lumabas sa kanyang nakaparadang SUV at agad lumapit sa babae. Sabay ablot ng dala nitong bag at tumakas papuntang EDSA. Sa video makikitang tila may bagay na itinututok ang suspect sa biktima habang nakikipag-agawan sa bag. May 2,000 piso, 2 cellphone at ilang gadget ang natangay sa biktima. Nitong October 31, sa parehong oras, araw ng sweldo ay sumalakay na rin ang suspect at pareho ang estilo ng kanyang modus. Pero nagsimulang magmatsyag ang suspect bandang alas 3 ng madaling araw. Gamit din ang SUV na silver, nasa harap ay may plakang 8 o yung pang-congressman. Bandang alas 6 umaga, makikita ang biktima na papalapit sa SUV ng suspect. Agad itong lumabas at hinablot ang bag ng biktima. Kwento ng biktima na isang call center agent, may baril na itinutok ang suspect sa kanya kaya hinayaan na lang niyang makuha ang pera, isang cellphone at mahalagang gamit. Galing daw siya sa trabaho at nag-MRT kaya napadaan sa Mother Ignacia. Ito, huwag ka lang papalag. Wala na akong nagawa. May nakita ka ba? May hawak ba siya? Meron po. Anong hawak mo? 38 na baril po. Paano? Itinutok ba sa'yo? Nakatutok niya pamuka. Ayon sa kapitan ng barangay, mukhang tinetsyempo ng suspect sa pagdating ng tren ng MRT ang pambibiktima. Dahil maraming pasaherong naglalakad mula rito ay dumaraan sa Mother Ignacia Street. So madaling araw pa lang, nandun na siya. Nung pinag-aralan natin yung CCTV, base dun sa input, madaling araw pa lang, as early as 4 o'clock, yung sasakyan nakaabang na ron. Dahil sa magkasunod na insidente, ipinagbawal na muna ang pagka-park sa kaba ng Mother Ignacia, lalo't daanan ito ng mga pasahero mula MRT. Nagdagdag na rin ang CCTV ang barangay sa iba pang matataong lugar. Cesar Apolinario, GMA News. Huli sa CCTV ng MMDA ang umano'y pangungutong ng ilang traffic enforcers sa lungsod ng Parañaque. Itinanggi naman ng Parañaque Traffic Management Office na mga tauhan nila ang nasa video. May news to go si Ivan Mayrina. Masdan si Traffic Enforcer 207 sa CCTV footage na ito ng MMDA. Naglabas siya ng paniket at hiningi ang lisensya ng truck driver na sinita niya sa tapat ng Baclaran Church. Parang nanenermon pa sa driver. Pagkaabot sa kanya ng lisensya, ipinailalim ito ng enforcer sa kanyang paniket. At ilang segundo lang, ibinalik ang lisensya. Walang inisyong ticket. Pinaalis ang hinuling truck.
Kapag binigay mo yung lisensya, ang instruction namin sa mga enforcers, i-issuehan ng ticket, yung ticket ibibigay dun sa driver, ibabalik yung lisensya. Yung sa kanila kasi, hindi namin alam kung bakit ginagawa nila yon. Maya-maya pinuntahan ni Traffic Enforcer 207 ang dalawa niyang kasamahan. Tila nakipag-give me 5 sa isa at nakipagkamay sa isa pa na pagkatapos ay parang may isinuksok sa guwantes. Muling naispatan ng kamera si Traffic Enforcer 207 na may sinita na namang truck. Ganon din ang ginawa niya sa inabot na lisensya ng driver. Ipinailalim muna sa dalang paniket bago isinauli at tumalikod. Nakunan din siyang tila may tinitignan sa bag at sinilip ang ilang piraso ng kulay pulang papel. Pati ang traffic enforcer na itong naka-jacket sa paninita, kahit bawal, sabi ng MMDA, pareho ang ginawa sa lisensya ng sinitang truck driver. Sa video namang ito ng dalawang traffic enforcer na may kinakausap na tsuper, makikita ang tila pagpapalitan ng papel ng driver at isa sa mga enforcer. Nang paalis ng truck, makikitang tila nagkamay ang dalawang enforcer. Tinututukan daw ng MMDA ang bahagi nito ng baklaran dahil sa mga reklamong talamak daw doon ang kutungan. Ipararating daw ng MMDA ang mga video sa Parañaque City Government. Yung mga cameras namin, lagi nga namin sinasabi sa mga enforcers ng MMDA, hindi yan nandyan para takutin namin sila na mag-ingat sa mga ginagawa nila. Nilagay namin yan dyan para maging reminder sa kanila na huwag silang gumawa ng kahit anong kalokohan. Itinanggi naman ng Parañaque Traffic Management Office sa mga tauhan nila ang mga nasa video. Ibang-iba raw ang uniforme nila sa mga suot ng nakunang enforcer. Sadya raw silang nagpalit ng mga uniforme dahil ilang beses na raw silang pinagbibintangan. Kaya may paalala ang Parañaque PMO sa mga motorista. Meron po silang mga tinatawag na mission order. They cannot apprehend or flag down any vehicle na basta-basta. Kami lang po yung nag-ooperate anywhere, provided dala po namin yung mission orders namin. Ivan Mayrina, GMA News. Nakipagpulong si Vice President Jejo Marbinay sa mga opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Ito'y para iparinig ang kanyang panig kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya at kanyang pamilya. Closed door ang pulong ni Binay at ng mga obispo kahapon. Naganap po ito matapos magpadala ng sulat ang Vice Presidente kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, chairman ng CBCP Committee of Public Affairs, na nagsasabing bukas si Binay sa pakikipag-usap sa mga obispo. Nauna nang sinabi ng CBCP na gusto nilang marinig ang lahat ng panig kaugnay sa issue. Nagpapasalamat naman daw ang Vice Presidente sa CBCP sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Bago nito, nakipagpulong na ang CBCP sa 7 whistleblower at mga kritiko ni Binay kabilang sina dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, Attorney Renato Bondal at Nicolas Enciso. Ipinauubaya naman ng Malacanang ang desisyon kay Binay kung magbibitiw o mananatili siya sa pwesto. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino na malayang makakaalis si Binay sa kanyang gabinete kung hindi siya sang-ayon sa tinatahak na direksyon ng administrasyon. Nauna nang sinabi ni Binay na nananatili siyang team player ng gabinete. Bababa ang presyo ng ilang tinapay ngayong Biyernes. 50 sentimo kada loaf ang bawas presyo ng Pinoy Tasty. Kaya ang presyo nito bababa po sa 36 na piso at 50 sentimo na lang. 25 sentimo kada pack naman ang ibababa ng Pinoy Pandesal. Ang maganda pang balita ng Department of Trade and Industry, bababa pa po ang presyo ng tinapay bago magpasko. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado. Nakataas ang shellfish ban sa bayan ng Bani sa Pangasinan dahil sa red tide. Mahigpit naman binabantayan ng mga otoridad ang bentahan ng mga lamang dagat sa palengke. May news to go si Jessica Manwiit ng GMA Dagupan. Hindi pa man naaalis ang red tide alert status sa Alaminos City, isa na namang bayan sa Western Pangasinan ang apektado ng red tide. Nagpositibo sa red tide toxin ang mga shellfish sample na galing sa baybaying bahagi ng Bani, Pangasinan. Sinabihan ng ating mga consumers, ng mga tindera ng mga shellfish na nakaban ngayon yung pagkain ng ating lamang dagat. Patuloy ang inspeksyon ng Market Division sa mga nagbebenta ng shellfish sa pamilya ng bayan. Meron po silang pinapakita certificate po na ligtas sa red tide yung nila. Bagamat mag-isa na lamang ni Noemi na nagbebenta ng shellfish sa palengke, kampante siya na red tide free ang kanyang mga paninda. Red tide sa Bani, sana po wag po kayo matakot na bumili pa rin ng aming mga tinda kasi may permit naman po kami na
clear po ang red tide sa Bulinaw at Anda, Pangasinan. Dahil dito, mas hinigpitan pa ng Dagupan City Agriculture Office ang monitoring sa mga shellfish na ibinebenta sa syudad. Bagamat hindi nakataas ang shellfish ban sa lungsod, mahigpit na binabantayan ang mga ipinapasok na shellfish sa merkado ng lungsod. Isolated areas naman tayo, pwedeng ibalik doon sa pinanggalingan, and at a certain time, pag maging negative na yung quality ng water nila, na wala ng harm, wala ng danger, then pwede namang payagang i-collect ito ulit. Ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa kasunod ng paglabas ng bagyong Paeng kahapon mula sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hanging amihan na lang ang umiiral sa Northern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone naman ang nakaaapekto sa Mindanao ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng The Weather Company, makararanas ng katamtamang ulan ngayong araw ang Northern Mindanao. Mahihinang ulan naman ang asahan sa iba pang bahagi nito. Sa Visayas, Central at Eastern section ang mas uulanin. Asahan din po ang ulan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Cagayan Valley region. Sa Metro Manila, may mababang tsansa ng ulan sa maghapon. Nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa sa Eastern Seaboards ng Northern at Central Luzon. Delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot po riyan. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pangitang sports naman po tayo, bagaman wala si playing coach Manny Pacquiao, puno ng aksyon ang laban kagabi ng Kia Sorrento kontra Global Fort Batampier sa PBA. Nagsuntukan ang ilang manlalaro ng mga koponan. Nagkainitan sa third quarter sina Kia forward Chad Alonzo at Global Fort rookie Anthony Semerad matapos mag-agawan ng bola. Parehong pinatawa ng technical foul ang dalawa. Pagdating naman ng fourth quarter, sina Global Fort player Jewel Ponferrada at Riel Cervantes ng Kia ang nagkainitan. Kapwa rin sila binigyan ng technical foul. Sa huli, wagi ang Global Fort sa score na 84-79. Di pa naman gaano apektado ang lagay ng trapiko sa University Belt sa Maynila kahit balik eskwela na ang mga estudyante matapos ang bakasyon. May news to go si Jay Sabale. Jay? Maris, balik eskwela na nga muli ang ilang colleges at universities dito sa Maynila, kaya balik sigla na muli ang aktibidad dito sa University Belt. Narito report. Matapos ang bakasyon, marami na naman tao ang dumadagsa rito sa University Belt. Ang mga estudyante at empleyado na eskwelahan, maagang pumasok ngayong araw. Marami sa ating mga nakausap dito, vacation mode pa at bitin pa sa sem break. Ganun pa man daw, kailangan na talagang pumasok. Ang lagay ng trapiko rito, di pa gaano apektado. Marahil ay hindi pa lahat ay may pasok o pumasok. Yung isip nasa bakasyon pa, tapos chill-chill muna. Wala masyadong ginagawa sa school, orientation lang, tapos walang prof. Medyo bitin po kasi po 3 weeks lang po yung bakasyon namin. But ano bang gusto pang... Dapat po kasi 1 month yung bakasyon po namin eh. Bakit? Ano gagawin sa isang buwan? Wala po, magpapahinga po. Siyempre po, mamimit po yung mga bagong prof, ganun po. Tapos, mag-a-adjust din po sa mga bagong kaklase. Ganun po. Nakakatamad ng konti, parang gusto mo magbakasyon. Anong atmosphere? Pag ganito, busy lang mga students. Parang especially the first year na nag-enroll for the second sem. Di pa nga ganun kadami ang mga estudyante dito sa may University Belt kung ikukumpara natin sa regular school calendar. Pero sa susunod na linggo, aasahan nating mas dadami pa ang mga estudyanteng papasok sa kanilang mga klase. At yan muna ang latest mula dito sa University Belt. Balik sa Maris. Jay, may napansin ka ba ng mga karagdagang mga traffic personnel at ang mga security personnel para umagapay sa mga estudyante dahil balik eskwela na nga sila? Meron naman tayong napansin dito ang mga traffic personnel at maging yung mga polis, alerto nga sila. Kanina pa nila tayo nilalapitan at tinatanong kung magkakaroon ng rally at na-explain natin sa kanila na ito nga lang pagbalik sa eskwela ang ating balita rito, Maris. Alright, maraming salamat, Jay Sabale. Nasa Quezon City Hall po ang ilang guro para iprotesta ang pagpapaliban ng pagbibigay ng kanilang allowance. May news to go si Michael Fahatin. Michael?
Maris, tama nga yan. Narito tayo ngayon sa harapan ng Quezon City. Nakikita natin may barikada ngayon itong ating mga security personnel dito sa harapan ng Quezon City. Dahil itong ating mga Quezon City teachers na ito, pinoprotesta nila yung paglipat daw ng kanilang mga benepisyo na dati tatanggap nila sa Land Bank. Ngayon, nilipat sa BPI Banco na sinasabi. Yung parang ganitong ID, BPI Banco. Yung kanilang mga benepisyo, ang sinasabi nila, nilipat dito sa BPI Banco ito nagsimula ng July. Kaya kung sakasakali nga daw, ay nakikipagnegosyasyon na sila. Pinupulit na nila ngayon itong at kanilang symbolic itong mga at nagpipilit na nga silang pumasok. No? May mga security guard dito nakapaligid at mga police din. Sana hindi naman magkaroon ng sakitan. Ano? At nakikita sa ating mga video, pinipilit na nga nila pumasok. Nais daw nila ngayon na makausap si Mayor Herbert Bautista dahil ang nakikipag-usap lamang daw sa kanila ay itong ating mga personal o mga staff from the Quezon City government. Pero itong ang alkalde ng Quezon City ay hindi pa daw kanila nakakausap na harapan para sabihin nga makipag-usap na. Naglalakad na ngayon sila, papasok na itong Quezon City Hall at nire-request nga nila na makausap nga itong si Mayor. Kanina, ating tinext si Mayor para ma-inform nga lang siya, no? Na gusto nga nito makipag-usap ng mga teachers at nag-acknowledge naman siya. Makikita natin Maris ngayon kung kasakali napapayag o makikipagharap si Mayor Herbert Bautista sa ating mga teachers. Sa ating mga teachers. Ang ating leader. Sir, ano po pinaglalaban nyo ngayon at papasok kayo ng Quezon City? Pinababalik po namin yung allowance namin from bank. Nilipat kami sa BPI Banco Globe. Kada transaction na 15 pesos. Sa Land Bank, walang kaltas dito. Another problem namin, 3 buwan ng delay, yung mga allowances ng teachers. Maliit na sweldo ng teacher, ma-delay pa because of the BPI Banco. Hindi kaya ng kanilang sistema. Na sinasabi nilang world class yung kanilang technology. Ngayon na nasa 7,000 to 8,000 teachers na di-delay. Ang laki ng kinakaltas. Ngayon, pag hindi ka pa makapag-withdraw sa BPI Banco, pag-withdraw, kukunin mo yung pera mo, sabay sanglaan. Kaya sa teacher, nasa sanglaan pipila. Di ba po ba't pag-withdraw ay Land Bank lamang? Bakit po nilipat daw? Hindi natin malaman Mukhang may kakaiba dito ng transaksyon. Ang hiling niyo po ay makipag-usap kay Mayor ngayon? Kung makipag-usap kasi yung mga bata niya, baka hindi niya nalalaman, malaki ang problema ng kaguruan, teaching and non-teaching personnel ng Division of Quezon City. Ilan po ang teachers sa Quezon City kabuuan? Teaching and non-teaching, nasa 15,000 kami. Baka maya hindi pinapabot sa kanya ng kanyang mga tauhan na malaki ang problema sa BPI Banco. Ayan. Marisa, ngayon tatangkay din lang pumasok. Siguro, antabayan na natin ang mga huling kaganapan dito. No? Balik nyo ang mga plano ng mga teachers na makausap si Mayor Herbert Bautista. Alright, maraming salamat sa iyo, Michael Fahatin. Samantala, sinusubukan din po nating makuha ang panig naman ni Mayor Herbert Bautista kaugnay sa isyong yan. Nadalaw po sa ikalawang sunod na araw si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo sa burol ng kaniyang apo. Pagamat di pinagbigyan ang hiling na 9 na araw na house arrest, pinayagan siya ng Sandigan Bayan na dumalaw sa burol mula kahapon hanggang sa linggo. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Pinayagan din po si Ginang Arroyo na makapunta sa libing ng kaniyang apo sa November 10 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sagot ng kampo ng dating Pangulo ang gastos para sa security arrangement ng kaniyang biyahe. Kaugnay po sa sinasagawang protesta ng mga guro sa pagpapaliban ng pagbibigay ng kanilang allowance, makakapanayan po natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Magandang umaga po, Mayor. Si Maris Umali po ito. Good morning, Maris. Opo, una po sa lahat, Mayor, ang reaksyon niyo po sa mga nagpoprotesta pong mga guro dyan sa Quezon City Hall sa inyong tanggapan dahil nga raw po sa ipinapagpaliban na allowance po nila, Mayor. Okay lang yan. Talagang karapatan naman nila magkaroon ng ganyang klaseng protesta. Pero, ang sitwasyon kasi niyan is that merong isang project ang Quezon City Government with USAID. At yung kanilang mga allowances ay pinadadaan namin sa ATM machine. Ngayon, para mas mabilis, para mas convenient sa kanila, pinakamalapit na bangko, ATM, pagkukuha sila. Dati kasi central dyan sa Land Bank. So, ang ginawa yung USAID, nagkaroon kami ng agreement with bangko na doon sila mag-deposit. Doon namin i-deposit yung pera, tapos doon sila mag-withdraw through accredited banks. No?
medyo may delay ang kanilang pagkuha ng allowance. I think mga 4 months na. That's why last week sa Quezon City School Board, pinag-usapan na namin gagawin namin dyan. And sabi ko, sige, kung kailangan nila mag-rally, gumawa ng petition, hindi gawin nila yan para mas maparating natin sa USAID at saka maparating din natin sa bangko. Mayor, may plano naman po kayo makipagpulong sa kanila ngayong umaga? I got to talk to them. I got to talk to them na last week. So talagang parang kung panonoodin mo yan, parang ako pa nga nagsabi mag-rally. Okay. Pero ano po ba yung dahilan ng delay na ito? Ang sinasabi niyo po 4 na buwan. Siyempre hindi rin naman po biro para sa mga guro na ito, no, na ipagpaliban yung allowance nila ng 4 na buwan. Una, bawal na talaga kasi magbigay ng allowance ang local government sa mga national government paid teachers. Kasi sinabi na ng COA, hindi na dapat ganyan yan. Hindi na binibigyan ng allowance yung mga iba pang mga nationally paid teachers, nationally paid police, nationally paid pinagbabawal na yan. Kaya lang, siyempre what you've given, you can no longer take out. Diba? So, ngayon, para ma-mitigate ngayon yung circumstances na yan, there was a memorandum of agreement niya na pinirmahan namin through the help of the USAID. It's a USAID project na para mas mapabilis yung kanilang ano. Kaya lang, that is part of the birth phase of using technology. So, tingin ko tinuton na yan ng USAID, ng Quezon City Government at saka nung bangkong concern na palaparin para humihintay yung bank o yung accredited bank na naka-accredit dun sa bank. Hindi na kasi sila sa land bank nakakasa. So, nire-request ng mga guro, baka pwedeng ibalik sa land bank. So, titingnan natin, pag-aaralan niya ng USAID kasi sa kanila yung technical aspect niya. Alright, so gaano po katagal natin inaasahan itong pag-aaral na ito at kung sakasakali maibigay na po sa mga guro na ito yung kinakailangan nilang allowance? But I think out of 12,000 teachers, ang mga hindi nila nabibigyan sa mga less than 2,000. So, I think, tama rin naman itong ginagawang protesta nila na ito. Hopefully, within the next few, weeks, kasi naghahanap lang sila ng accredited bank na hindi ganun kataas yung service fee. In other words, Mayor, talagang maibibigay pa rin sa kanila itong mga hinihintay na allowance na ito kahit na sinabi na ng COA na hindi na dapat bigyan ng allowance yung mga national government teachers. Yes, oo. Kasi syempre, maibigay mo na Oo naman. Kaya lang talagang gusto natin ayusin yung sistema. Kaya lang, may delay sa sistema. Gawa ng, ginamit mo yung technology. Gumamit ka ng technology. Alright. So malinaw po yan. Ang mahalaga ay maibibigay pa rin naman sa mga gurong ito yung mga hinihintay nilang allowance. At syempre hindi rin biro kasi kahit nasabihin natin na naibigay na dun sa around 10,000, itong 2,000 na naghihintay ay talagang mag-aalboroto yan, Mayor. Oo naman. I understand their situation. Alright. So tara, huwag sila mag-alala at makakarating. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Mayor Herbert Bautista. 4 na milyong pisong halaga ng droga na kumpiska ng QCPD sa kanilang buy-bust operation sa La Loma. May news to go si Manny Vargas ng Super Radio DZWB. Manny? Tinatayang 4 na milyong pisong halaga ng shabu itong nakuha ng mga operatiba ng District Anti-Illegal Drugs ng Quezon City Police District kaninang alas 7:30 ng umaga dito sa may bahagi ng Calavite Street, kanto ng Don Manuel. Kinumpirma ito ni Senior Superintendent Joel Pagdilao, ang hepe naman ng QCPD, kung saan sinabi niya na ang 2 na-arestong suspek na kanyang kinilala sa mga pangalang si Alimar Sulaiman at Raf Takder ang siya umanong nagbabagsak ng droga sa lugar na ito. 1 kilong droga nga itong nakuha sa kanila, kung saan sa inisyal na operasyon ng mga tauhan ng QCPD ay 100 gramo lamang ang kanilang target o nasa isip na makukuha na nagkakalaga lamang ng 200,000 piso. Subalit nabulaga nga sila nang makita itong mas marami pang bulto ng mga shabu na nakabalot naman sa malalaking mga supot. Naniniwala itong mga operatiba ng QCPD na ang grupong ito ang siya ring kasama. Ito ng mga grupo na una nang naaresto noong araw ng Lunes, kung saan kabilang dyan ang isang aktibong miyembro ng Rodriguez Rizal Police. Yan muna ang pinaka-follow-up report mula rito sa baging ito ng Luzon, Quezon. Balik sa inyo. Manny, may nabutan ba silang mga suspect o yung mga nag-ooperate dyan sa drug operations na yan? May nahuli silang 2. Ito ay isang bypass operation. Nahuli yung 2. Si
Alimar Sulaiman. Ito yung bata ito sa kanyang nakuha driver's license. At yung ito naman ay nakilalang si Raf Akder. Ito yung naaresto nila, nasa tinatayang mid-20s lamang ang dalawang ito. At inaalam din kung meron silang koneksyon sa Armed Forces of the Philippines dahil yung ginamit na plaka itong kanilang sasakyan na isang kulay pula na Toyota Corolla Altis ay merong stelyo o may decal ng Philippine Army. Ito ay conduction sticker lamang, pinasadya nila yung ginawang plaka at kinabitan ng decal ng Army. Kaya isa ito sa mga anggulong tinitingnan kung ito ba ay may koneksyon sa sinumang miyembro ng Philippine Army o ito ay ginagamit lamang nila bilang panakot sa mga nakakasalubong nila mga otoridad sa lansangan. Manny, yung sinasabi mo na posibleng may kaugnayan itong grupong ito dun sa mga nahuli naman kamakailan lamang, masasabi ba na talagang natugis na itong grupo na ito at kumbaga malalampa na itong kanilang sindikato? Isa ito sa matitingnan nilang anggulo, pero ayon na nga kay Senior Superintendent Pagdilaw, isa sa mga gagawin pa nilang pag-follow up ng kanilang mga tauhan, yung pakikipag-ugnayan na rin sa mga operatiba ng Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force dyan sa Campo Crame, dahil itong dalawang nasa kote ay tubong Marawi at residente ng Quiapo, Maynila. So naniniwala sila na posibleng may mga kasabwat pa ang mga ito na nanggaling sa bahagi ng Quiapo at maaaring ang mga ito rin ang nagbabagsak o nagkakalat ng droga sa iba pang panig ng Quezon City o maging sa iba pang lugar dito nga sa Kalatang, Maynila. Ayaw nilang sabihin kung tapos na itong operasyon na ito, pero itutuloy-tuloy daw nila at baka may malalambat pa dahil ito ay karugtong lamang noong kanilang pagkakaresto doon sa isang Police Officer 1 Brazil Muhajirin na nasa kote sa bahagi ng Fairview noong araw lamang na Lunes. Dahil habang patuloy na malaya yung iba pa nilang mga kasamahan, marami pa silang mabibiktima. Maraming salamat sa iyo, Manny Vargas ng Super Radio DZWBB. Kabilang na po sa United Nations Committee of Experts si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares. Itinalaga siya bilang miyembro ng International Cooperation in Tax Matters. Binubuo ang komite ng 25 tax experts mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Henares, makikinabang din dito ang Pilipinas. Base sa datos, maraming tax agencies sa developing countries tulad ng Pilipinas ang hirap sa pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa buwis. Sa 2014 report ng Global Financial Integrity, tinatayang di bababa sa $23 billion o mahigit 1 trilyong pisong tax revenue ang nawala sa Pilipinas mula noong 1990. Bunsod po yan ng maling kwenta at paniningil. Tatagal ang termino ni Henares sa UN hanggang sa Hunyo ng taong 2017. Maglalaro sa isang charity game ang dating NBA superstar na si Allen Iverson sa Mall of Asia Arena mamayang gabi. Bago ang charity game, binisita muna niya ang mga residente ng Gawad Kalinga, Bulaklacan Chapter sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City na siyang beneficiary ng charity game. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa kakaibang basketball moves ng kanilang idolo. Samantala, sa pagharap ni Iverson sa media, may payo po siya sa ating national team na Gilas Pilipinas. Just believing. Everybody on the team believing in each other and believing in the coaching staff. You know what I mean? And believing that the fans are going to support them and help them get over the hump. Nakatakda po mag-inspeksyon ng Olongapo City Prosecutor's Office sa ilang lugar kaugnay pa rin ng pagkamatay ni Jeffrey Jennifer Laude. Makakasama sa gagawing inspeksyon ng ilang testigo sa krimen. May news to go si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, bandang alas 10 na umaga nga ngayon nakatakdang magsagawa ng ocular inspection ang 5-member panel of prosecutors sa mga lugar kung saan huling nakita ang pinatay na transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude at ang itinuturong suspect na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Kabilang sa mga pupuntahan Maris ngayong umaga ang Ambience Disco Bar kung saan huling nakitang gumigimik si Laude at isang Amerikanong pinaniniwala ang si Pemberton, pati na rin ang Cell Zone Lodge kung saan lumipat ang dalawa at
huling natagpuan si Laude na wala ng buhay sa loob ng toilet. Inaasang sasama sa ocular inspection ng main witnesses, kabilang na si Barbie na kaibigan at siyang positibong nagturo kay Pemberton, pati na rin ang mga abogadong kumakatawan sa magkabilang panig. Maris, layunin ng ocular inspection na pagtagpi-tagpiin ang mga nangyari noong gabi ng insidente at i-match ito sa mga naisumite ng saraysay ng mga testigo. Magbabasihan din ito bilang ebidensya bago maglabas ng resolusyon ng piskalya kung may probable cause o wala ang reklamong murder laban kay Pemberton. Alas 10 pa ang simula ng inspection, Maris, pero ngayon pa lang ay nakatao na ang ilang tauhan mula sa Olongapo City Police sa loob at labas ng ambience at ng Cell Zone Lodge. Maris? Rita, may nasan pa ba silang mga karagdagang ebidensya na makakalap dyan? Kasi medyo matagal-tagal na mula nang mangyari ang krimen at ngayon sila mag-ocular inspection. Actually, Maris, aminado naman ang Panel of Officers na itong ocular inspection is not the normal process naman na ginagawa na part ng preliminary investigation. Usually sa trial proper pa ito ginagawa ng mismong korte. But in this case, dahil nga hindi nga nag-submit ng counter affidavit itong suspect na si Pemberton, kailangan pa rin ng mas maraming ebidensya. So kasama na yung makakalap nila dito, probably, hindi natin alam pa rin, baka magkaroon ng konting reenactment here of Barbie, yung huling kasama niya, Laude. At bukod dyan, meron pa rin naman kasing pending na pinagagawa sa PNP Crime Laboratory na pinakukuha yung DNA samples mismo from Pemberton. So, karagdagan na lang yan, yung magiging resulta nitong ocular, plus yung magiging resulta ng DNA sampling, yun yung mga pagbabasihan para makitaan ng probable cause itong reklamo against Pemberton. Maraming salamat, Rida Reyes. Hain ang disbarment complaint ang Armed Forces of the Philippines laban kay Attorney Harry Roque. Isinumite ng AFP ang reklamo sa Integrated Bar of the Philippines. Naniniwala ang AFP na paglabag sa Code of Professional Responsibility ang inasal ng abogado noong sumugod siya at ang pamilya ng pinatay na transgender na si Jeffrey Jennifer Laude sa Camp Aguinaldo para harapin sana ang suspect na si Joseph Scott Pemberton. Una nang nanindigan si Roque na soberanya ng Pilipinas ang kanyang pinaglalaban. Kung labag daw ito sa batas, kusa raw niyang isusuko ang kanyang lisensya sa pagkaabogado. Dumarami na raw ang mga kababayan nating nahuhumaling sa paghahanap ng mga panregalo sa internet, lalo na ngayong papalapit na naman ang Kapaskuhan. Pero ang mga online shopper dapat maging maalam, mapanuri at maingat para makaiwas po sa mga aberya. Alamin ang ilang tips para sa online shopping sa report na ito. Mahigit isang buwan bago ang Pasko, ilan sa ating mga kababayan ang naglilista na ng mga bibigyan ng regalo. Sa makabagong panahon, hindi na kailangan makipagsiksikan sa mga pamilihan para tumingin-tingin o mamili ng mga pang-aginaldo. Sa isang click lang, makikita na ang samot-saring gift items sa internet. Sa survey ng Google, lumalabas sa 72% ng mga Pilipino ang nakakakuha ng ideya ng mga panregalo mula sa internet. Kaya nga ang ilang negosyante, Oktubre pa lang inilalabas na sa mga website ang kanilang mga produkto. Dahil madali, mabilis at kadalas ay walang hassle sa mamimili, dumarami na raw ang tumatangkilik sa online shopping. Ang office worker na si Grace mas pinipili pa ang pamimili online. Mas madali raw kasing mabili ang mga hinahanap o kailangan. Iilang ako na bumili pag may sunod ng sunod sa akin. So I prefer na online kasi yung medyo matagal mag-decide, okay lang. Pero ngayon pa lang, nagbabala na ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga mamimili na mag-ingat sa mga insidente ng panluloko sa online shopping, kung saan hindi direktang nakikita ang iyong katransaksyon. Ang pinaka-common complaint na nare-receive namin ay yung hindi pagdi-deliver yung na-order online. Pangalawa, it's although na-receive, pero hindi yun yung supposed na specs na ini-expect nung online buyer from the online seller. Ayun, sir, fake? Fake o kaya kulang. Payo ng DTI sa mga online shopper, kilatisin ang mga website kung saan bibili ng produkto. Hanggat maaari, suriin kung rehistrado ang online shop sa DTI at sa Securities and Exchange Commission. Tignan kung may HTTPS ang address na palatandang secure ang website. Bago ibigay ang iyong sensitibong impormasyon tulad ng buong pangalan at credit card number, basahin muna ang privacy policy ng online shop. Mas maganda rin daw na imbis na magbigay ng impormasyon tungkol sa inyong credit card, mag-cash on delivery na lang. Maging maingat din sa pagbili mula sa online auction sites o social media. Kung masyadong mababang alok o kung walang litrato sa listing ang produkto, huwag na itong bilhin. Siguruhin ding dokumentado ang buong transaksyon.
Halimbawa sa pakikipagtransaksyon sa seller, mag-text sa halip na tumawag. Para makarating sa iyo ang biniling produkto, ipaship ito para makuha ang tunay na impormasyon ng seller tulad ng pangalan, address at tracking number. Napakahalaga niyan dahil nga for purpose of traceability, kung meron mang problema at pwedeng mag-complain rito. Kung magkaroon man ng aberya sa inyong mga online transaction, maaari itong ipagbigay alam sa tanggapan ng DTI. Sa kabila po ng dilubyong hatid ng Super Typhoon Yolanda, halos isang taon na nakararaan, nag-uumapaw pa rin ang positibong ideya at pagnanais makatulong ng mga nakasaksi nito. Tulad na lamang ng isang Costa Rican designer na nakagawa ng mga kakaibang kasangkapan mula sa debris ng bagyo. Kabilang dyan ang isang lampara at part coffee table na gawa sa ni-recycle na kariton at nasirang bangka. Nakatira sa Cebu ang designer na si Bernardo Urbina nang tumama ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Matapos ang trahedya, tumulong si Urbina sa mga survivors sa Tacloban, Leyte sa pamamagitan ng pamimili ng kanilang mga nasirang gamit. Mula rito ay nakagawa siya ng iba't ibang kasangkapan. Ang koleksyon ay pinangalanan niyang Tacloban Prevails. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng dalawang school service na nagsalpukan sa Quezon City kahapon kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang prangkisa. Plano rin ng LTFRB na huwag i-renew ang mga school service na 15 taon na at magkaharap na ang upuan ng mga bata. Di kasi nagiging komportable para sa mga bata ang seatbelt sa ganitong uri ng school service kaya di rin nagagamit. Pinag-aaralan naman ng mga magulang ng mga nasugatan sa aksidente kung magsasampa sila ng reklamo laban sa mga driver. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at multiple physical injuries ang driver ng school service na mapapatunayang may sala base sa investigasyon. Siyam ang sugatan sa aksidente sa salpukan ng mga school service kahapon. Kabilang na po ang anak ng aktor na si Dennis Trillo at Carlene Aguilar na si Calix. Sa kabila po ng dilubyong hatid ng Super Typhoon Yolanda, halos isang taon na nakararaan, nag-uumapaw pa rin ang positibong ideya at pagnanais makatulong ng mga nakasaksi nito. Tulad na lamang ng isang Costa Rican designer na nakagawa ng mga kakaibang kasangkapan mula sa debris ng bagyo. Kabilang dyan ang isang lampara at part coffee table na gawa sa ni-recycle na kariton at nasirang bangka. Nakatira sa Cebu ang designer na si Bernardo Urbina nang tumama ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Matapos ang trahedya, tumulong si Urbina sa mga survivors sa Tacloban, Leyte sa pamamagitan ng pamimili ng kanilang mga nasirang gamit. Mula rito ay nakagawa siya ng iba't ibang kasangkapan. Ang koleksyon ay pinangalanan niyang Tacloban Prevails. Ilang bus ang nasampulan sa operasyon ng MMDA kontra kolorum kaninang umaga. Aabot sa 6,000 piso ang multa sa mga mapapatunayang kolorum at out-of-line na bus. May news to go si Von Aquino. Isang bus na ito ng St. Rafael Transport Lines na hinuli ng MMDA sa EDSA Magallanes sa kanilang operasyon kontra kolorum kaninang umaga. Sa operasyon, nabisto ng MMDA na expired ang prangkisa at out-of-line pa ito. Binerify po natin yung mga bus. Tinignan natin yung mga kaukulang papeles nila. Nakita natin na mayroong pagkukulang. Yung prangkisa nila is expired. Merong prangkisa yan, kaya lang siguro hindi pa maigay dahil may mga kasama pang mga lumang may mga lumang prangkisa. Yung baka yun ang naibigay. Itinadismaya naman ng mga pasahero ang pagkakahuli sa kanilang sinasakyan. Pero wala naman daw silang magawa kundi lumipat ng masasakyan. Wala tayong magagawa niyan pag ganyan na Diyan ang patakaran ng MMDA. Ay, naku, nakakapagod. Transfer na naman. Tanghali na. Tapos magka-traffic po kami. 6,000 piso ang multa sa mga mapapatunayang kolorum at out-of-line, kasama na rito ang pagka-impound ng bus. Lalo na yung mga kolorum, out-of-line, sinusumpunan natin na hindi sila pumasok dito sa EDSA. May terminal tayo sa Alabang. Hanggang doon na lang sila, hindi na sila pwede pumasok. Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 lamang ng umaga ang operasyon ng MMDA upang hindi raw nila maabala ang daloy ng trapiko kapag rush hour. Von Aquino, GMA News. Lusot na po sa kamera ang panukalang bigyan ng mga estudyante sa kolehiyo ng 20% diskwento sa pamasahe sa lahat ng uri ng transportasyon. Kabilang ang mga tren, barko at eroplano. May news to go si Haji Rieta.
20% discount sa pamasahe. Talagang malaking tulong daw yan sa maraming estudyanteng nagko-commute. Since yun nga, may discount na rin, so magiging effective yung pagtitipid ko na mababawasan yung, kasi yung, syempre yung pag ginagamit kong money for commuting, yung, galing din yung sa baon ko. Yung matitipid ko po, parang invest ko na lang ho sa bangko. Parang isipin niyo po, 1/5 po ng araw-araw. Pati sa mga magulang, malaking tulong ang discount. Allowance niya talagang nakaset na yon every kung magkano. Ang benefit talaga nun dun sa bata, at least hindi siya magtitipid sa food, malalagay niya sa ibang bagay na mas importante. Bagamat may 20% student discount na rin namang iniutos ang LTFRB sa pamamagitan ng memorandum para lang ito sa mga pampaserong bus, jeep, taxi at UV Express. Kaya malaking kaibahan ang panukalang pasado na sa Kamara. Dito kasi may student discount na rin sa mga tren, maging sa mga barko at eroplano. Basta ang estudyante hindi lalagpas sa edad 30 at may ID o pruweba ng enrollment. Malaking contribution po ng pamahalaan po, ng Kongreso po, nang sa ganun po, this would encourage a lot of students na instead of not studying, instead of roaming, instead of matambay lamang po, di ba? Tamang-tama sa mga estudyanteng galing pang probinsya. Yun nga lang, walang discount kung walang pasok. Sa panahong yan pa naman, lumuluwas o umuwi ang mga taga-probinsya. Kaya lalong mainam ang katapat nitong panukala sa Senado na nasa committee level na. Sa panukala, all year round ang student discount kahit weekends, pati bakasyon at holiday. Bukod sa suspension ng prangkisa o lisensya, may multang katapat ang pagtanggi sa discount. Pinakamabigat ang panukala sa Kamara na 1,000 pesos para sa land public transportation utilities at multang 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos para sa anumang sasakyang pandagat at panghipapawid. Kailangan siyempreng pag-isahin ang panukala ng Kamara at Senado at aprobahan ng Pangulo bago ito may patupad. Kami po ang mga authors po, no, we will be seeing yung leadership po ng Senado. Para nang sa ganun po, yung Senate version po ay ma-deliberate na rin. Ngayong tila nagmamahalan na ang mga bilihin, malaking bagay para sa mga estudyante, maging na rin sa mga magulang ang 20% diskwento sa pamasahe. Kaya naman ang lahat ay maasa na ganitong maisabatas. Haji Rieta, Jimmy. Doble ingat po sa inyong mga gamit kapag nasa kalsada. Sa Mother Ignacia, Quezon City, may ilang nabiktima ng snatcher na gumagamit ng SUV na may plakang 8 na para sa mga kongresista. May news to go si Cesar Apolinario. Sa CCTV na kuha ng Barangay South Triangle, Quezon City, makikita ang babaeng naglalakad sa kaba ng Mother Ignacia Street. Ilang segundo lang, isang lalaki ang lumabas sa kanyang nakaparadang SUV at agad lumapit sa babae. Sabay ablot ng dala nitong bag at tumakas papuntang EDSA. Sa video, makikitang tila may bagay na itinututok ang suspect sa biktima habang nakikipag-agawan sa bag. May 2,000 piso, 2 cellphone at ilang gadget ang natangay sa biktima. Nitong October 31, sa parehong oras, araw ng sweldo ay sumalakay na rin ang suspect at pareho ang estilo ng kanyang modus. Pero nagsimulang magmatsyag ang suspect bandang alas 3 ng madaling araw. Gamit din ang SUV na silver, nasa harap ay may plakang 8 o yung pang-congressman. Bandang alas 6 umaga, makikita ang biktima na papalapit sa SUV ng suspect. Agad itong lumabas at hinablot ang bag ng biktima. Kwento ng biktima na isang call center agent, may baril na itinutok ang suspect sa kanya kaya hinayaan na lang niyang makuha ang pera, isang cellphone at mahalagang gamit. Galing daw siya sa trabaho at nag-MRT kaya napadaan sa Mother Ignacia. Ito, huwag ka lang papalag. Wala na akong nagawa. May nakita ka ba? May hawak ba siya? Meron po. Anong hawak mo? 38 na baril po. Paano? Itinutok ba sa'yo? Nakatutok niya pamuka. Ayon sa kapitan ng barangay, mukhang tinetsyempo ng suspect sa pagdating ng tren ng MRT ang pambibiktima. Dahil maraming pasaherong naglalakad mula rito ay dumaraan sa Mother Ignacia Street. So madaling araw pa lang, nandun na siya. Nung pinag-aralan natin yung CCTV, base dun sa input, madaling araw pa lang, as early as 4 o'clock, yung sasakyan nakaabang na ron. Dahil sa magkasunod na insidente, ipinagbawal na muna ang pagka-park sa kaba ng Mother Ignacia, lalo't daanan ito ng mga pasahero mula MRT. Nagdagdag na rin ang CCTV ang barangay sa iba pang matataong lugar. Cesar Apolinario, GMA News. Huli sa CCTV ng MMDA ang umano'y pangungutong ng ilang traffic enforcers sa lungsod ng Parañaque. Itinanggi naman ng Parañaque Traffic Management Office na mga tauhan nila ang nasa video. May news to go si Ivan Mayrina.
Masdan si Traffic Enforcer 207 sa CCTV footage na ito ng MMDA. Naglabas siya ng paniket at hiningi ang lisensya ng truck driver na sinita niya sa tapat ng Baclaran Church. Parang nanenermon pa sa driver. Pagkaabot sa kanya ng lisensya, ipinailalim ito ng enforcer sa kanyang paniket. At ilang segundo lang, ibinalik ang lisensya. Walang inisyong ticket. Pinaalis ang hinuling truck. Kapag binigay mo yung lisensya, ang instruction namin sa mga enforcers, i-issuehan ng ticket, yung ticket ibibigay dun sa driver, ibabalik yung lisensya. Yung sa kanila kasi, hindi namin alam kung bakit ginagawa nila yon. Maya-maya pinuntahan ni Traffic Enforcer 207 ang dalawa niyang kasamahan. Tila nakipag-give me 5 sa isa at nakipagkamay sa isa pa na pagkatapos ay parang may isinuksok sa guwantes. Muling naispatan ng kamera si Traffic Enforcer 207 na may sinita na namang truck. Ganon din ang ginawa niya sa inabot na lisensya ng driver. Ipinailalim muna sa dalang paniket bago isinauli at tumalikod. Nakunan din siyang tila may tinitignan sa bag at sinilip ang ilang piraso ng kulay pulang papel. Pati ang traffic enforcer na itong naka-jacket sa paninita. Kahit bawal, sabi ng MMDA, pareho ang ginawa sa lisensya ng sinitang truck driver. Sa video namang ito ng dalawang traffic enforcer na may kinakausap na tsuper, makikita ang tila pagpapalitan ng papel ng driver at isa sa mga enforcer. Nang paalis ng truck, makikitang tila nagkamay ang dalawang enforcer. Tinututukan daw ng MMDA ang bahagi nito ng Baclaran dahil sa mga reklamong talamak daw doon ang kutungan. Ipararating daw ng MMDA ang mga video sa Parañaque City Government. Yung mga cameras namin, lagi nga namin sinasabi sa mga enforcers ng MMDA, hindi yan nandyan para takutin namin sila na mag-ingat sa mga ginagawa nila. Nilagay namin yan dyan para maging reminder sa kanila na huwag silang gumawa ng kahit anong kalokohan. Itinanggi naman ng Parañaque Traffic Management Office sa mga tauhan nila ang mga nasa video. Ibang-iba raw ang uniforme nila sa mga suot ng nakunang enforcer. Sadya raw silang nagpalit ng mga uniforme dahil ilang beses na raw silang pinagbibintangan. Kaya may paalala ang Parañaque PMO sa mga motorista. Meron po silang mga tinatawag na mission order. They cannot apprehend or flag down any vehicle na basta-basta. Kami lang po yung nag-ooperate anywhere, provided dala po namin yung mission orders namin. Ivan Mayrina, GMA News. Nakipagpulong si Vice President Jejo Marbinay sa mga opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Ito'y para iparinig ang kanyang panig kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya at kanyang pamilya. Closed door ang pulong ni Binay at ng mga obispo kahapon. Naganap po ito matapos magpadala ng sulat ang Vice Presidente kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, chairman ng CBCP Committee of Public Affairs, na nagsasabing bukas si Binay sa pakikipag-usap sa mga obispo. Nauna nang sinabi ng CBCP na gusto nilang marinig ang lahat ng panig kaugnay sa issue. Nagpapasalamat naman daw ang Vice Presidente sa CBCP sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Bago nito, nakipagpulong na ang CBCP sa 7 whistleblower at mga kritiko ni Binay kabilang sina dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, Attorney Renato Bondal at Nicolas Enciso. Ipinauubaya naman ng Malacanang ang desisyon kay Binay kung magbibitiw o mananatili siya sa pwesto. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino na malayang makakaalis si Binay sa kanyang gabinete kung hindi siya sang-ayon sa tinatahak na direksyon ng administrasyon. Nauna nang sinabi ni Binay na nananatili siyang team player ng gabinete. Bababa ang presyo ng ilang tinapay ngayong Biyernes. 50 sentimo kada loaf ang bawas presyo ng Pinoy Tasty. Kaya ang presyo nito bababa po sa 36 na piso at 50 sentimo na lang. 25 sentimo kada pack naman ang ibababa ng Pinoy Pandesal. Ang maganda pang balita ng Department of Trade and Industry, bababa pa po ang presyo ng tinapay bago magpasko. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado. Nakataas ang shellfish ban sa bayan ng Bani sa Pangasinan dahil sa red tide. Mahigpit namang binabantayan ng mga otoridad ang bentahan ng mga lamang dagat sa palengke. May news to go si Jessica Manwiit ng GMA Dagupan. Hindi pa man naaalis ang red tide alert status sa Alaminos City, isa na namang bayan sa Western Pangasinan ang apektado ng red tide. Nagpositibo sa red tide toxin ang mga shellfish sample na galing sa baybaying bahagi ng Bani, Pangasinan. Sinabihan ng ating mga consumers, ng mga tindera ng mga shellfish na nakaban ngayon yung pagkain ng ating lamang dagat.
Patuloy ang inspeksyon ng Market Division sa mga nagbebenta ng shellfish sa pamilya ng bayan. Meron po silang pinapakita certificate po na ligtas sa red tide yung nila. Bagamat mag-isa na lamang ni Noemi na nagbebenta ng shellfish sa palengke, kampante siya na red tide free ang kanyang mga paninda. Red tide sa bani, sana po wag po kayo matakot na bumili pa rin ng aming mga tinda kasi may permit naman po kami na clear po ang red tide sa Bulinaw at Anda, Pangasinan. Dahil dito, mas hinigpitan pa ng Dagupan City Agriculture Office ang monitoring sa mga shellfish na ibinebenta sa syudad. Bagamat hindi nakataas ang shellfish ban sa lungsod, mahigpit na binabantayan ang mga ipinapasok na shellfish sa merkado ng lungsod. Isolated areas naman tayo, pwedeng ibalik doon sa pinanggalingan, and at a certain time, pag maging negative na yung quality ng water nila, na wala ng harm, wala ng danger, then pwede namang payagang i-collect ito ulit. Ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa kasunod ng paglabas ng bagyong Paeng kahapon mula sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hanging amihan na lang ang umiiral sa Northern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone naman ang nakaaapekto sa Mindanao ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng The Weather Company, makararanas ng katamtamang ulan ngayong araw ang Northern Mindanao. Mahihinang ulan naman ang asahan sa iba pang bahagi nito. Sa Visayas, Central at Eastern section ang mas uulanin. Asahan din po ang ulan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Cagayan Valley region. Sa Metro Manila, may mababang tsansa ng ulan sa maghapon. Nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa sa Eastern Seaboards ng Northern at Central Luzon. Delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot po riyan. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pangitang sports naman po tayo, bagaman wala si playing coach Manny Pacquiao. Puno ng aksyon ang laban kagabi ng Kia Sorrento kontra Global Port Batampier sa PBA. Nagsuntukan ang ilang manlalaro ng mga koponan. Nagkainitan sa third quarter sina Kia forward Chad Alonzo at Global Port rookie Anthony Semerad matapos mag-agawan ng bola. Parehong pinatawa ng technical foul ang dalawa. Pagdating naman ng fourth quarter, sina Global Port player Jewel Ponferrada at Riel Cervantes ng Kia ang nagkainitan. Kapwa rin sila binigyan ng technical foul. Sa huli, wagi ang Global Port sa score na 84-79. Di pa naman gaano apektado ang lagay ng trapiko sa University Belt sa Maynila kahit balik eskwela na ang mga estudyante matapos ang bakasyon. May news to go si Jay Sabale. Jay? Maris, balik eskwela na nga muli ang ilang colleges at universities dito sa Maynila, kaya balik sigla na muli ang aktibidad dito sa University Belt. Narito report. Matapos ang bakasyon, marami na naman tao ang dumadagsa rito sa University Belt. Ang mga estudyante at empleyado na eskwelahan, maagang pumasok ngayong araw. Marami sa ating mga nakausap dito, vacation mode pa at bitin pa sa sem break. Ganun pa man daw, kailangan na talagang pumasok. Ang lagay ng trapiko rito, di pa gaano apektado. Marahil ay hindi pa lahat ay may pasok o pumasok. Yung isip nasa bakasyon pa, tapos chill-chill muna. Wala masyadong ginagawa sa school, orientation lang, tapos walang prof. Medyo bitin po kasi po 3 weeks lang po yung bakasyon namin. But ano bang gusto pang Dapat po kasi 1 month yung bakasyon po namin eh. Bakit? Ano gagawin sa isang buwan? Wala po, magpapahinga po. Siyempre po, mamimit po yung mga bagong prof, ganun po. Tapos, mag-a-adjust din po sa mga bagong kaklase. Ganun po. Nakakatamad ng konti, parang gusto mo magbakasyon. Anong atmosphere? Pag ganito, busy lang mga students. Parang especially the first year na nag-enroll for the second sem. Di pa nga ganun kadami ang mga estudyante dito sa may University Belt kung ikukumpara natin sa regular school calendar. Pero sa susunod na linggo, aasahan nating mas dadami pa ang mga estudyanteng papasok sa kanilang mga klase. At yan muna ang latest mula dito sa University Belt. Balik sa Maris. Jay, may napansin ka ba ng mga karagdagang mga traffic personnel at ang mga security personnel para umagapay sa mga estudyante dahil balik eskwela na nga sila?
meron naman tayong napansin dito ang mga traffic personnel at maging yung mga polis, no, alerto nga sila. Kanina pa nila tayo nilalapitan at tinatanong kung magkakaroon ng rally at in-explain natin sa kanila na ito nga lang pagbalik sa eskwela ang ating balita rito, Maris. Alright, maraming salamat, Jay Sabale. Nasa Quezon City Hall po ang ilang guro para iprotesta ang pagpapaliban ng pagbibigay ng kanilang allowance. May news to go, si Michael Fahatin. Michael? Maris, tama nga yan. Narito tayo ngayon sa harapan ng Quezon City. Nakikita natin may barikada ngayon itong ating mga security personnel dito sa harapan ng Quezon City. Dahil itong ating mga Quezon City teachers na ito, pinoprotesta nila yung paglipat daw ng kanilang mga benepisyo na dati tatanggap nila sa Land Bank. Ngayon, nilipat sa BPI Banco na sinasabi, yung parang ganitong ID, BPI Banco. Yung kanilang mga benepisyo, ang sinasabi nila, nilipat dito sa BPI Banco ito nagsimula ng July. Kaya kung sakasakali nga daw, ay nakikipagnegosyasyon na sila, pinupulit na nila ngayon itong at kanilang symbolic itong mga, at nagpipilit na nga silang pumasok. No? May mga security guard dito nakapaligid at mga police din. Sana hindi naman magkaroon ng sakitan, ano? At nakikita sa ating mga video, pinipilit na nga nila pumasok. Nais daw nila ngayon na makausap si Mayor Herbert Bautista dahil ang nakikipag-usap lamang daw sa kanila ay itong ating mga personal o mga staff from the Quezon City government. Pero itong ang alkalde ng Quezon City ay hindi pa daw kanila nakakausap na harapan para sabihin nga makipag-usap na. Naglalakad na ngayon sila, papapasok na itong Quezon City Hall at nire-request nga nila na makausap nga itong si Mayor. Kanina, ating tinext si Mayor para ma-inform nga lang siya, no? Na gusto nga nito makipag-usap mga teachers at nag-acknowledge naman siya. Makikita natin, Maris, ngayon kung kasakali napapayag o makikipagharap si Mayor Herbert Bautista sa ating mga teachers. Sa ating mga teachers. Ang ating leader. Sir, ano po pinag-alaban nyo ngayon at papasok kayo ng Quezon City? Pinababalik po namin yung allowance namin from bank. Nilipat kami sa BPI Banco Globe. Kada transaction na 15 pesos. Sa Land Bank, walang kaltas dito. Another problem namin, 3 buwan ng delay yung mga allowances ng teachers. Maliit na sweldo ng teacher, ma-delay pa because of the BPI Banco. Hindi kaya ng kanilang sistema. Na sinasabi nilang world class yung kanilang technology. Ngayon na nasa 7,000 to 8,000 teachers na di-delay. Ang laki ng kinakaltas. Ngayon, pag hindi ka pa makapag-withdraw sa BPI Banco, pag-withdraw, kukunin mo yung pera mo sa bahay sanglaan. Kaya sa teacher, nasa sanglaan pipila. Di ba po ba't pag-pero ay Land Bank lamang? Bakit po nilipat daw? Hindi natin malaman Mukhang may kakaiba dito ng transaksyon. Ang hiling niyo po ay makipag-usap kay Mayor ngayon? O makipag-usap kasi yung mga bata niya, baka hindi niya nalalaman, malaki ang problema ng kaguruan, teaching and non-teaching personnel ng Division of Quezon City. Ilan po ang teachers sa Quezon City kabuuan? Teaching and non-teaching, nasa 15,000 kami. Baka hindi pinapabot sa kanya ng kanyang mga tauhan na malaki ang problema sa BPI Banco. Ayan. Marisa, ngayon tatangkay din lang pumasok. Siguro, antabayan na natin ang mga huling kaganapan dito. No? Balik nyo ang mga plano ng mga teachers na makausap si Mayor Herbert Bautista. Alright, maraming salamat sa iyo, Michael Fahatin. Samantala, sinusubukan din po nating makuha ang panig naman ni Mayor Herbert Bautista kaugnay sa isyong yan. Nakadalaw po sa ikalawang sunod na araw si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo sa burol ng kaniyang apo. Pagamat di pinagbigyan ang hiling na 9 na araw na house arrest, pinayagan siya ng Sandigan Bayan na dumalaw sa burol mula kahapon hanggang sa linggo. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Pinayagan din po si Ginang Arroyo na makapunta sa libing ng kaniyang apo sa November 10 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sagot ng kampo ng dating Pangulo ang gastos para sa security arrangement ng kaniyang biyahe. Kaugnay po sa sinasagawang protesta ng mga guro sa pagpapaliban ng pagbibigay ng kanilang allowance, makakapanayan po natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Magandang umaga po, Mayor. Si Maris Umali po ito. Good morning, Maris. Opo, una po sa lahat, Mayor, ang reaksyon niyo po sa mga nagpoprotesta po mga guro dyan sa Quezon City Hall sa inyong tanggapan dahil nga raw po sa ipinapagpaliban na allowance po nila, Mayor. Okay lang yan. Talagang karapatan naman nila magkaroon ng ganyang klaseng protesta. Pero, ang sitwasyon kasi niyan is that merong isang project ang Quezon City Government with USAID.
At yung kanilang mga allowances ay pinadadaan namin sa ATM machine. Ngayon, para mas mabilis, para mas convenient sa kanila, pinakamalapit na bangko, may ATM, pagkukuha sila. Dati kasi central dyan sa Land Bank. So, ang ginawa nung yung USAID, nagkaroon kami ng agreement with bangko na doon sila mag-deposit. Doon namin i-deposit yung pera, tapos doon sila mag-withdraw through accredited banks. No? Medyo may delay ang kanilang pagkuha ng allowance. I think mga 4 months na. That's why last week sa Quezon City School Board, pinag-usapan na namin gagawin namin dyan. And sabi ko, sige, kung kailangan nila mag-rally, gumawa ng petition, gawin nila yan para mas maparating natin sa USAID at saka maparating din natin sa bangko. Mayor, may plano naman po kayo makipagpulong sa kanila ngayong umaga? I got to talk to them. I got to talk to them na last week. So talagang parang kung panonoodin mo yan, parang ako pa nga nagsabi mag-rally. Okay. Pero ano po ba yung dahilan ng delay na ito? Ang sinasabi niyo po 4 na